10,000 piso. Iyon ang presyong ibinayad ng sarili kong ina para ikubli ang dumi sa aking mga kuko at itago ako sa madilim na sulok. Habang pinapakintab ko ang sasakyang gagamitin nila, tinalikuran nila ako na parang isang basurang nakakahiya. Ngunit ang perang pambilisanan ng aking katahimikan ay siyang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Kaya ko bang patawarin ang pamilyang itinuring akong mantsa sa kanilang dangal? Huwag kang magkakamaling lumabas ng kusina, Mirasol. Nakakasuka ang amoy mo. Baka mapahiya lang kami sa mga archeo kapag nakita nilang may anak kaming tila basurero ang hitsura. Ang mga salitang iyon ni Doña Celestina ay tumimo sa puso ni Mirasol na tila mga pako ng pangungutya. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang kusina ng mga Villarreal. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng itim na mantsa mula sa langis ng makina at ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Kanina pa siyang 4:00 ng madaling araw nagising, inilaan ang buong lakas upang ayusin ang nasirang water pump sa likod bahay para lamang masiguro na hindi mawawalan ng tubig ang mga banyo para sa mga darating na panauhin. Inayos din niya ang makina ng sasakyan ng kanyang ama upang maging swabe ang takbo nito sa paghatid sundo sa mga arseo. Ginawa niya ang lahat ng maruruming trabaho para lamang maging perpekto ang gabi ng anunsyo ng kasal ng kanyang kuya Nico. Inaasahan ni Mira na kahit man lang isang tipid na pasasalamat o isang munting ngiti ang ibibigay sa kanya ng ina bilang pabuya sa kanyang pagod. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang nanunuring tingin nito mula ulo hanggang paa, na tila ba siya ay isang mantsa sa gitna ng malinis at maputing sahig na gawa sa mamahaling marmol. Bahagyang itinaas ni Celestina ang kanyang panyo upang takpan ang ilong, isang kilos na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ma, katatapos ko lang po sa water pump. Sigurado na pong hindi mapuputol ang daloy ng tubig mamaya habang naghahanda kayo. Mahinang sabi ni Mira, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tumingin siya sa kanyang mga kuko na may mga bakas ng itim na langis na tila ayaw ng mabura kahit anong kuskos ang gawin niya. Wala akong pakialam sa water pump, Mirasol. Ang mahalaga ay hindi ka makita ng mga bisita. Isang kahihiyan sa pamilyang ito na ang isang Villarreal ay nagtatrabaho bilang isang mekaniko sa isang hamak na garahe. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ni Lucinda na ang mapapangasawa ng anak nila ay may kapatid na ang trabaho ay humawak ng kalawang at grasa? Walang bakas ng awa sa tinig ng ina. Ang bawat salita ay may kalakip na venom ng pagtatakwil. Bumigat ang bawat paghinga ni Mira. May isang malaking bara sa kanyang lalamunan na tila ayaw magpatuloy sa kanyang dibdib. Sa kabilang bahagi ng bahay, naririnig niya ang mga yabag ng mga tauhang nag-aayos ng mga bulaklak at ang mahinang tugtog ng klasikal na musika na nagmumula sa sala. Ang bango ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay unti-unting sumasanib sa hangin, ngunit para kay Mira, ang tanging amoy na nangingibabaw ay ang amoy ng pagtataksil. Pumasok sa kusina si Don Renato, ang kanyang ama. Hindi ito tumingin sa kanya ng diretso. Sa halip, kumuha ito ng isang puting sobre mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at inilapag ito sa mesa na tila ba ayaw nitong mahawakan ang balat ng sariling anak. Ang tunog ng sobreng tumama sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa munting pag-asa ni Mira na makakasalo siya sa hapunan ng pamilya. 10,000 piso iyan, Mirasol. Malamig na wika ni Don Renato. Umalis ka muna ng bahay bago dumating ang mga panauhin.
Magpunta ka sa mall, mag-check-in ka sa hotel, o kahit saan mo man gustong maglagi hanggat hindi pa natatapos ang selebrasyon. Basta siguraduhin mo lang na wala ka rito kapag dumating ang pamilya Arceo. Ayaw naming may magtanong kung bakit ang dumi ng mga kamay mo. Napatitig si Mira sa puting sobre. Ang itim na bakas ng kanyang daliri ay naiwan sa gilid ng papel, isang malinaw na paalala na hindi siya kailanman magiging bahagi ng malinis at marangyang mundong pilit na itinatayo ng kanyang mga magulang. Ang halagang 10,000 piso ay tila naging isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya sa mga taong tinatawag niyang pamilya. Hindi ito pabuya. Ito ay bayad para sa kanyang paglaho. Ito ay presyo para sa kanyang katahimikan at kawalan. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nangangatog habang nararamdaman ang kapal ng pera sa loob nito. Ang bawat sentimo ay tila may bigat na dumadagan sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang langit ay nagsimula ng magdilim at ang hangin ay naging malamig, pahiwatig ng nagbabadyang pagbuhos ng ulan. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa yelong nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Tinalikuran niya ang kanyang mga magulang ng walang imik. Hindi na niya kailangang magtanong dahil ang sagot ay malinaw na sa bawat sulok ng bahay na iyon. Siya ay ang lihim na kailangang itago sa ilalim ng rug. Siya ang makinang ginagamit kapag may sira, ngunit itinatapon sa madilim na bodega kapag ang lahat ay maayos na. Habang naglalakad siya palabas ng gate, bit-bit ang maliit niyang bag ng mga gamit, narinig niya ang malakas na pagtalsik ng tubig mula sa mga gulong ng isang marangyang sasakyan na pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Ang pamilya Arceo ay narito na. Nakita niya mula sa malayo ang kanyang kuya Nico, nakasuot ng plansadong barong na nakangiti at handang salubungin ang kanyang mapapangasawa. Walang lingon likod na naglakad palayo si Mira. Hinayaan ang unang pumatak na ulan na humalo sa mga luha sa kanyang pisngi. Ang bawat hakbang niya palayo sa nagniningning na mansyon ay tila isang pagpunit sa kanyang puso. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan na tila isang mapait na sumpa. Kung ang sarili niyang dugo at laman ay kayang ibenta ang kanyang dangal sa halagang 10,000 piso, mayroon pa bang lugar sa mundong ito para sa isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang langis sa kanyang mga kamay at ang katapatan sa kanyang puso? Huminto sandali si Mirasol sa tapat ng maliit na pintuan sa likod ng kanilang mansyon, ang lagusan na madalas niyang gamitin upang hindi mamantsahan ng grasa ang malinis na sala. Ang ulan ay hindi na lamang basta ambon. Ang bawat patak nito ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat, kasabay ng malamig na hanging yumayakap sa kanyang basang katawan. Sa kabila ng pader, naririnig niya ang marangyang tawanan at ang kalansing ng mga mamahaling baso. Mga tunog na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Isang anino ang mabilis na lumabas mula sa pintuan. Si Nico iyon, ang kanyang kuya, na mukhang aristokrata sa kanyang suot na barong Tagalog na gawa sa pinakamahusay na pinya. Maingat siyang humakbang upang hindi matalsikan ng putik ang kanyang sapatos na itim na nagniningning pa sa ilalim ng ilaw. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Nico na puno ng pagkabalisa at ang mga mata ni Mira na naghahanap ng kahit katiting na pagkakaisa. Mira, bakit andito ka pa?
Sabi ni Papa, umalis ka na muna para hindi ka abutan ng mga archo sa gate. Pabulong na sabi ni Nico. Ang kanyang boses ay tila isang mabilis na agos ng tubig na pilit na iniiwasan ng anumang bato. Tumingin siya sa paligid, tila natatakot na may makakita sa kanya na kausap ang kapatid na amoy makina. Kuya, akala ko ba, akala ko ba ngayong gabi ipapakilala mo na ako sa kanila? Ang tinig ni Mira ay halos malunod sa tunog ng ulan na bumabagsak sa mga dahon ng halaman. Inayos ko ang kotse mo para hindi ka mapahiya sa biyenan mo. Inayos ko ang lahat dito. Hindi mo ba kayang sabihin kay mama na kapatid mo ako? Na hindi ako dapat itaboy na parang aso? Umiwas ng tingin si Nico. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaayos ang kanyang manggas, isang senyales ng kanyang kawalan ng lakas ng loob. Mira, please, intindihin mo naman si Mama at si Papa. Malaking proyekto ang nakataya rito. Pag nalaman ni Lucinda at ng daddy niya na ang pamilya natin ay alam mo na, may ganitong background, baka ma-cancel ang lahat. It's just for tonight, okay? Kapag settled na ang lahat, babawi ako sa iyo. Ang bawat salita ni Nico ay tila isang malamig na hampas sa mukha ni Mirasol. Ito ang lalaking pinoprotektahan niya noong bata pa sila, ang kapatid na madalas niyang gawan ng assignment para hindi ito mapagalitan, ang taong lagi niyang ipinagtatanggol kapag nahuhuli itong nagkakamali. Ngunit ngayon, ang pagbawi na ipinangako nito ay tila isang bula na madaling maglaho sa hangin. Nico, darling, where are you? The toast is starting. Ang boses ni Lucinda, matinis at puno ng awtoridad, ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang mabilis na martilyo na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Nico. I have to go, Mira. Mag-ingat ka. Gamitin mo na lang yung pera para kumain sa labas o mag-relax. Mabilis na sabi ni Nico bago siya tumalikod at nagmamadaling pumasok sa loob. Hindi siya lumingon. Hindi niya nakita kung paano dahan-dahang napaluhod ang kanyang kapatid sa basang semento, bitbit ang bigat ng 1,001 pananakit. Tumayo si Mira. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang tumigas, tila bakal na dumaan sa apoy. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas na may mantsa ng grasa. Hindi na niya alam kung ang basang nararamdaman niya sa kanyang pisngi ay mula sa ulan o mula sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat hakbang niya palabas ng gate ay tila pagtalikod sa lahat ng pangarap na minsan niyang binuo para sa kanyang pamilya. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada. Ang puting sobre ng pera ay mahigpit niyang hawak sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang lupa ay nagpapakita ng kanyang pag-iisa. Ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay tila mga panandaliang sulyap ng mundong hindi siya kailanman tinanggap. Sa isang waiting shed na malayo-layo sa kanilang subdivision, huminto si Mira upang sumilong. Doon, sa ilalim ng kurap-kurap na ilaw ng poste, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang isang plastik na bote na wala ng laman. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang boses ay mahina at paos habang tinuturo ang kanyang tuyong lalamunan. Napako ang tingin ni Mira sa bata. Ang sakit na nararamdaman niya sa puso ay biglang nahalinhan ng isang kakaibang kirot. Isang kirot na nagmumula sa pagkakita ng mas malalim na pagdurusa.
sa gitna ng marangyang selebrasyon na iniwan niya, kung saan ang alak at mamahaling inumin ay umaapaw. Narito ang isang nilalang na nagmamakaawa para sa isang patak ng tubig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mira habang hinahawakan ang sobre ng pera. Ang tanong ay hindi na kung bakit siya itinaboy, kundi kung paano niya gagamitin ang poot na ito upang punan ang uhaw ng mga taong tulad niya ay kinalimutan na rin ng mundo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa lumang yero ay lumilikha ng isang malakas at magulo na musika, tila ba nakikidalamhati ang langit sa bigat na dinadala ni Mirasol. Sa malayo, ang garahe ni Mang Paul ay isang maliit na isla ng liwanag sa gitna ng madilim at malungkot na kalsada ng Bulacan. Amoy ng kalawang, napanis na langis, at lumang goma ang sumalubong kay Mira nang pumasok siya sa loob. Ngunit sa halip na mairita, ito ang amoy na nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Ito ang amoy ng katotohanan, malayo sa mapagpanggap na bango ng mga mamahaling bulaklak sa kanilang mansyon. Nakita niya si Mang Paul na nakaupo sa isang lumang silya, abala sa paglilinis ng isang maliit na piyesa ng makina. Nang makita siya nito, agad itong tumayo at binitiwan ang hawak na basahan. Walang bakas ng pandidiri sa mga mata ng matanda, kahit pa ang buhok ni Mira ay nakadikit na sa kanyang noo dahil sa basa at ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Mira, anong ginagawa mo rito sa gitna ng ganitong kalakas na ulan? Ang boses ni Mang Paul ay puno ng pag-aalala. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila mga guhit ng karanasang handang makinig. Hindi na hinintay ng matanda ang sagot ni Mira. Agad itong kumuha ng isang malinis ngunit kupas na tuwalya at iniabot sa kanya. Magpatuyo ka muna, bata. Kukuha lang ako ng mainit na kape. Naupo si Mira sa isang tumpok ng mga lumang gulong. Ang init ng plastik na baso na may lamang kape ay unti-unting nanuot sa kanyang mga palad na kanina pa namamanhid sa lamig. Sa bawat higop niya, tila ba bahagyang natutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Inilabas niya ang basang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng isang kahoy na mesa na puno ng mga gasgas. Mang Paul, ito po ang halaga ng pagkatao ko para sa kanila. Mahinang sabi ni Mira habang tinititigan ang sobre. 10,000 piso. Bayad para hindi ako makita. Bayad para hindi ako maging kahihiyan sa kasal ni Kuya Nico. Tumigil si Mang Paul sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa sobre. Pagkatapos ay muling tumingin sa mga kamay ni Mira. Ang mga kamay na puno ng kalyo at itim na mantsa ng langis na hindi na mabura. Lumapit ang matanda sa isang madilim na sulok ng garahe at binuksan ang isang lumang cabinet na yari sa kahoy. Pagbalik niya, may hawak na siyang isang lumang folder na puno ng mga dumi at alikabok. Mira, naalala mo pa ba ito? Inilapag ni Mang Paul ang folder sa harap niya. Pagbukas ni Mira, nakita niya ang kanyang sariling mga guhit at plano noong siya ay nagsisimula pa lamang mag-aral sa garahe. Ito ang mga disenyo ng isang simpleng water filtration system na binuo niya mula sa mga recycled na materyales. Isang pangarap na minsan niyang kinalimutan dahil abala siya sa pag-aayos ng mga gamit ng kanyang pamilya. Sabi mo noon, gusto mong makatulong sa mga tao sa sitio Mapulang Lupa dahil madalas magkasakit ang mga bata doon dahil sa maduming tubig, paalala ni Mang Pole. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na hangin na nagpapanumbalik ng isang namamatay na apoy. Ang mga kamay na iyan, Mira, ay hindi dumi ang dala.
Ang mga kamay na iyan ang may kakayahang bumuo ng pag-asa mula sa mga bagay na itinapon na ng iba. Hinawakan ni Mira ang mga lumang papel. Ang bawat linya ng kanyang guhit ay tila tumatawag sa kanya, nagpapaalala sa tunay niyang halaga na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng pera. Ang poot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting nagbago. Hindi na ito isang bigat na nagpapalubog sa kanya, kundi isang enerhiya na nagtutulak sa kanya na tumayo. Gagamitin ko ang perang ito, Mang Paul, deklara ni Mira. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon kaysa kailanman. Hindi para mag-hotel o mag-relax gaya ng gusto ni Papa. Gagamitin ko ito para simulan ang proyektong ito. Kung ang pamilya ko ay ikinahihiya ang pagiging mekaniko ko, ipapakita ko sa kanila na ang mga kamay na ito ang maglilinis sa dumi na sila mismo ang may gawa. Kinuha ni Mira ang isang piraso ng uling at nagsimulang magdagdag ng mga bagong detalye sa kanyang lumang disenyo sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng uling na kumikiskis sa papel ay tila isang panunumpa sa gitna ng katahimikan ng garahe. Sa labas, ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, ngunit sa loob ng garahe ni Mang Paul, isang bagong liwanag ang nagsisimulang sumikat. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa kuryente, kundi sa isang pusong handa ng lumaban at maghilom. Tila isang malawak na sementeryo ng mga pangarap ang sitio Mapulang Lupa nang sapitin ito ni Mirasol at Mang Paul kinabukasan. Ang bawat hakbang nila sa maputik na kalsada ay nililikha ng tunog ng paglubog at pag-angat ng kanilang mga bota sa malagkit na lupa, tila ba ayaw silang patuluyin ng mismong kapaligiran. Ang hanging umiihip ay may dalang amoy ng basura at stagnant na tubig, isang malupit na paalala na ang kaunlarang ipinangangalandakan ng kanyang ama sa telebisyon ay hindi kailanman nakarating sa sulok na ito. Narating nila ang barong-barong ni Aling Tessie. Ang tunog ng mabilis at mababaw na paghinga ng isang bata ang bumati sa kanila mula sa loob. Nakita ni Mira si Aling Tessie na nakaluhod sa tabi ng kanyang anak na si Junjun habang pilit na pinapainom ito ng tubig mula sa isang plastic na tasa. Ang mga mata ng ina ay puno ng pamamaga, tanda ng magdamag na pagtangis. Mira, Mang Paul, buti dumating kayo. Humihikbing sambit ni Aling Tessie. Hindi na tumitigil ang dumi ni Junjun. Sabi ng doktor sa center, kailangan daw ng malinis na tubig, pero saan kami kukuha? Yung galing sa bagong gripo, malabo pa sa kape. Lumapit si Mira at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng bata. Ang init na nagmumula sa balat ni Junjun ay tila isang bagang nagbabaga, sapat na upang mapaso ang kanyang puso. Ang maliit at payat na kamay ng bata ay walang lakas na nakapatong sa kanyang palad. Ito ang ginintuang sandali na nagpatigil sa mundo ni Mira, ang pakiramdam ng isang buhay na unti-unting nauubos dahil lamang sa kapabayaan ng mga taong ang iniisip ay tubo at hindi tao. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mira. Tinungo niya ang malaking tangke ng tubig sa dulo ng kalsada, ang proyektong may tatak na Arceo Infrastructure at may pirma ng kanyang ama bilang tagapagtibay. Gamit ang kanyang mga kagamitan, binuksan ni Mira ang main filter ng system. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Sa halip na mga dekalidad na carbon at sediment filters, ang nakita niya ay mga mumurahing foam at buhangin na hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ang kapal ng mukha nila, bulong ni Mira, ang kanyang mga panga ay nagngangalit.
Sinisingil nila ang gobyerno ng milyon-milyon para sa mga basurang ito. Kuya Nico signed this. He knew this was a death trap. Mira, hindi lang ito simpleng pagkakamali sa negosyo. This is a crime. Seryosong dagdag ni Mang Paul habang tinitingnan ang mga kinalawang na tubo. Dinala ni Mira ang mga kagamitang binili niya gamit ang 10,000 piso. Sa tapat ng bahay ni Aling Tessie, nagsimula siyang bumuo. Ang tunog ng lagari na humahati sa PVC pipes at ang pagkiskis ng mga sandpaper sa magaspang na plastic ay tila naging isang ritmo ng pag-asa sa gitna ng sityo. Isang improvised filtration system ang kanyang binuo. 4 na patong ng uling, pinong buhangin, at mga espesyal na bato na siya mismo ang nag-calculate ng sukat. Pawisan at puno ng dumi ang kanyang damit, ngunit hindi tumigil si Mira. Ang bawat paghigpit niya sa mga turnilyo ay may kalakip na panalangin at poot. Nang sa wakas ay dumaloy ang tubig mula sa kanyang ginawang aparato, ang lahat ay napahinto. Ang tubig na dati ay kulay tanso at may masangsang na amoy ay lumabas na ngayon na kasing linaw ng kristal. Tubig, malinis na tubig, sigaw ng isang kapitbahay. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada, nagpapatalsik ng putik sa mga bata sa paligid. Bumaba ang isang lalaking naka-uniforme ng RCO Infrastructure. May hawak na folder at may nakasukbit na radyo sa bewang. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinititigan ang ginagawa ni Mira. Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso na pakialaman ang system namin? Ang tanong ng lalaki, ang boses ay tila isang banta na gumagapang sa hangin. Alam niyo ba na labag sa batas ang ginagawa niyo? Isang tawag ko lang, pwedeng gibain ang lahat ng ito at ipasara ang garahe ng matandang iyan. Tumingin si Mira sa lalaki. Pagkatapos ay sa naghihingalong si Junjun sa loob ng barong-barong. Hindi siya natakot. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang wrench, handang itaya ang lahat para sa bawat patak ng tubig na magliligtas sa sityo. Ngunit ang tanong sa kanyang isipan ay nananatili, hanggang saan ang kayang gawin ng pamilya Arceo at ng sarili niyang ama upang mapanatiling nakabaon sa putik ang kanilang mga lihim. Nagniningning ang mapuputing tela ng mga tolda sa gitna ng masukal at maputik na bahagi ng sityo mapulang lupa, isang matalim na kaibahan sa paligid na tila kinalimutan na ng panahon. Ang sunod-sunod na pagkurap ng mga ilaw mula sa mga professional na camera ay tila mga bituing pilit na nagbibigay ng ningning sa isang mapagpanggap na tagpo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Celestina, suot ang isang mamahaling puting dress na tila hindi tinatablan ng alikabok, habang may hawak na munting supot ng relief goods na iniabot niya sa isang matandang babae para sa isang nakaplanong litrato. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na nakikipaglaban sa masangsang na amoy ng imbornal sa paligid. Isang labanan na tila siya lamang ang gustong manalo. Ngunit ang kanyang perpektong ngiti para sa media ay biglang naglaho nang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto sa kabilang bahagi ng kalsada. Si Mirasol iyon, pasan ng isang mahabang kinakalawang na tubo at may bitbit na 2 mabigat na lalagyan ng uling. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis na humalo sa itim na dumi mula sa mga lumang makina, at ang kanyang sapatos ay halos hindi na makita dahil sa kapal ng putik. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kuryenteng puno ng tensyon.
Agad na nagpaalam si Celestina sa mga mamamahayag, ginagamit ang kanyang pinakayuya na paraan upang makalayo sa atensyon ng publiko at mabilis na tinungo ang direksyon ni Mira. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga kahoy na tabla na inilatag para hindi siya madumihan ay tila mga mabilis na pagtibok ng isang pusong puno ng takot na mabunyag ang lihim. Mirasol, ano bang ginagawa mo rito? Ang boses ni Celestina ay isang matalim na bulong, puno ng gigil na pilit itinatago. Hinawakan niya ang braso ni Mira at pilit itong hinila sa likod ng isang tumpok ng mga hollow blocks, malayo sa paningin ng mga camera. Pinapahiya mo ba talaga ako? Alam mo namang nandito ang media para sa charity event ko, tapos magpapakita ka ng mukhang taong grasa? Tiningnan ni Mira ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Tanging isang malalim na pagkapagod na humalo sa lamig ng kanyang boses. Nagtatrabaho ako, ma. Naglalagay kami ng filter para magkaroon ng malinis na tubig ang mga tao rito. Yung tubig na dapat ay maayos na kung hindi dahil sa mga piping ginamit nyo. Huwag mo akong simulan sa mga technical na bagay na yan. Mabilis na sagot ni Celestina habang ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig sa galit. Mirasol, isipin mo naman ang kuya Nico mo. Ilang linggo na lang at kasal na niya. Kapag nakita ka ng mga tao rito na nagkakalkal ng basura at nagbubuhat ng kalawang, anong iisipin nila? Na ang pamilya Villarreal ay nagpapabaya sa anak? O mas masama, na isa kang hamak na obrero? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mira. Hindi ba't totoo naman, ma? Obrero naman talaga ako. At hindi ako nagkakalkal ng basura. Gumagawa ako ng paraan para hindi na mamatay ang mga bata rito sa sakit. Ang tigas talaga ng ulo mo. Akala mo ba bayani ka na niyan? Ang gaslighting ni Celestina ay tila isang nakalalasong hamog na dahan-dahang bumabalot sa usapan. Ginagawa ko ito para sa iyo, para sa atin. Ang perang ibinigay ng papa mo, dapat ay ginamit mo yun para ayusin ang hitsura mo, para maging kagalang-galang ka naman kahit konti. Pero pinili mong magpakababa. Pinili mong maging mantsa sa pangalan natin. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, aalis ka rito ngayon din. Huwag mong sisirain ang pagkakataon ni Nico na mapabilang sa pamilya Archeo dahil lang sa pagiging makasarili mo. O di, nanatiling tahimik si Mira. Pinanood niya ang kanyang ina na muling ayusin ang kanyang buhok at dahan-dahang punasan ang isang munting dumi sa kanyang sapatos gamit ang isang mamahaling tissue. Ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan ay hindi lamang sa suot na damit, kundi sa laman ng kanilang mga puso. Ang isa ay uhaw sa dangal na gawa sa papel at ang isa ay handang madumihan para sa isang patak ng katotohanan. Huwag na huwag kang magpapakita sa sityo na ito habang nandito ang media, Mirasol, o kahit kailan. Ang huling banta ni Celestina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Dahil bawat dumi sa kuko mo ay lason sa magandang kinabukasan ng kuya mo. Huwag mong pilitin ang papa mo na gawin ang lahat para lang mawala ka sa paningin namin. Tinalikuran ni Celestina ang anak at bumalik sa harap ng mga kamera, muling suot ang kanyang maskara ng kabutihan. Habang si Mira ay nanatiling nakatayo sa dilim, yakap ang mga tubong kinakalawang, ramdam ang bigat ng isang pamilyang handang pumatay ng sariling dugo para lamang sa isang perpektong litrato. Ang tanong na naiwan sa hangin ay kung hanggang kailan kayang tiisin ni Mira ang pagiging isang anino sa gitna ng nagliliyab na kasinungalingan ng kanyang ina.
Ang malalim na gabi sa garahe ni Mang Paul ay nababalot ng amoy ng mainit na bakal at ang tila hindi natatapos na usok mula sa hinang na ginagawa ni Mirasol. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang bombilya na nakasabit sa kisame ay nagbibigay ng mahahabang anino sa bawat sulok ng silid kung saan nakapaligid ang ilang mga ina mula sa sitio Mapulang Lupa. Nakaupo sila sa mga lumang bangko. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng mga kamay ni Mira na tila ba isang sining ang kanyang ginagawa. Ganito po ang tamang paglilinis ng sediment layer, Aling Tessie, paliwanag ni Mira, habang dahan-dahang binubuksan ang dulo ng isang plastic na tubo. Ang kanyang boses ay paos na dahil sa magdamag na pagpapaliwanag, ngunit ang pasensya sa kanyang mga mata ay hindi natitinag. Kailangan po nating masiguro na hindi nababara ang daloy para hindi masira ang pressure sa loob. Napansin ni Aling Tessie ang mga daliri ni Mira, puno ang mga ito ng maliliit na sugat, mga gasgas mula sa matatalas na kinalawang nakawad, at ang mga kuko na tila hindi na kailanman magiging malinis muli. Hinawakan ng matandang ina ang kamay ni Mira, isang hawak na puno ng pagpapahalaga at awa. Sapat na ito, Mira. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa naming nakikita na halos hindi man lang umiinom ng tubig para lang matapos ito. Isang tipid na ngiti ang isinagot ni Mira. Ayos lang po ako, Aling Tessie. Mas masarap pong mapagod dahil alam kong bukas wala nang bata sa inyo ang iiyak dahil sa sakit ng tiyan. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagiging kailangan at pagiging bahagi ng isang tunay na komunidad ay nagbigay kay Mira ng init na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanilang mansyon. Dito, ang kanyang mga sugat ay hindi itinuturing na kahihiyan. Ang mga ito ay itinuturing na mga medalya ng pagmamahal. Maya-maya pa ay lumapit si Mang Paul, dala ang isang maliit na radyong de baterya na naghahatid ng mahinang tugtog ng isang lumang kanta. Ang tunog ng musika ay humahalo sa bawat paghinga ng mga tao sa loob, lumilikha ng isang payapang atmosfera sa gitna ng kanilang hirap. Inabutan niya si Mira ng isang platitong may lamang tuyo at mainit na kanin. Kain muna tayo, Mira, sabi ni Renato. Bawal na daw tayong kumuha ng supply sa dating supplier natin. Mukhang ginigipit na tayo ng tatay mo. Huminto si Mira sa pagkain. Ang bigat sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lungkot, kundi isang matigas na determinasyon. Hayaan niyo siya, Mang Paul. Kung ayaw nilang magbenta sa atin, sa junk shop tayo kukuha. Gagawa tayo ng paraan. Habang kumakain, paulit-ulit na nagliliwanag ang screen ng cellphone ni Mira sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Nico ay lumalabas sa bawat tawag na hindi niya sinasagot. Alam ni Mira kung ano ang sasabihin nito. Mga paumanhin na walang saysay, mga pakiusap na bumalik na siya sa bahay para hindi mapahiya ang pamilya. Mas pinili niyang itabi ang telepono at muling ituon ang pansin sa mga taong sa harap niya. Sa wakas, nang matapos ang huling dugtong ng makina, binuksan ni Mira ang valve. Ang lahat ay tila huminto sa paghinga. Ang tunog ng tubig na dumadaloy sa loob ng mga tubo na tila isang mabilis na bulong ng buhay ay nagbigay ng kaba sa lahat. At nang lumabas ang tubig mula sa dulo ng gripo, malinaw, walang amoy, at kasing linis ng kristal, isang sabay-sabay na buntong hininga ng kaginhawaan ang naghari sa garahe. Nagawa natin, Mira, masayang sabi ng mga ina.
Nagkaroon ng maliliit na yakap at mga pasasalamat na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ito ang ginintuang sandali ni Mira, ang sandali kung saan ang kanyang pagkatao ay muling nabuo mula sa mga piraso ng sakit. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nabasag ng isang marahas na pangyayari sa labas. Ang tunog ng isang mabigat na bagay na bumabagsak at ang pagkakabasag ng mga materyales na yari sa plastic at salamin ay umalingaw-ngaw mula sa tapat ng garahe. Nagmamadaling lumabas sina Mira at Mang Paul at doon, sa ilalim ng madilim na kalsada, nakita nila ang kanilang pinaghirapang prototype na nakahandusay sa putikan. Ang mga tubo ay pinagpuputol-putol at ang mga filtration tanks ay dinurog ng isang malaking maso. Walang tao sa paligid, tanging ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na papalayo na lamang ang naririnig. Napaluhod si Mira sa harap ng kanyang nasirang gawa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa nadurog na plastic. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na makitang ang tanging pag-asa ng mga tao ay kayang sirain ng ganito kadali. Sino ang may gawa nito? At hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang sariling ama upang pigilan ang daloy ng katotohanan? Hindi na kumatok si Mirasol nang itulak niya ang mabigat na pintuan ng opisina ni Don Renato. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay agad na sumalubong sa kanyang mainit at pawisang balat, isang matalim na paalala ng malaking agwat ng mundong kinagisnan niya at ng mundong pinili niyang panigan. Ang amoy ng mamahaling katad at mga bagong limbag na papel ay tila sumasakal sa kanya, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tindig habang naglalakad patungo sa malawak na lamesang yari sa mahogany. Mirasol, hindi ko inaasahan na susugod ka rito na mukhang nanggaling sa digmaan, sabi ni Renato nang hindi man lamang inaangat ang kanyang tingin mula sa mga dokumentong binabasa. Ang kanyang boses ay tila isang patag na kalsada, walang emosyon, walang bakas ng pagiging isang magulang. Inilapag ni Mira ang isang bundle ng mga litrato at isang piraso ng kinalawang na filter pipe sa gitna ng malinis na lamesa ng kanyang ama. Ang tunog ng kinalawang na bakal na tumama sa makinis na kahoy ay tila isang malakas na pag-alingaw-ngaw ng katotohanan sa loob ng tahimik na silid. Ito po ba ang tinatawag ninyong serbisyo publiko, Papa? Mumurahing materyales para sa mga taong walang laban habang ibinubulsa ninyo ang pondo kasama ang mga arseo? Dahan-dahang iniangat ni Renato ang kanyang tingin. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pag-ismid. Negosyo ito, Mirasol. Hindi mo kailangang intindihin ang mga bagay na hindi para sa iyo. Ang mahalaga, maayos ang daloy ng pera para mapanatili ang buhay na tinatamasa mo. O tinatamasa mo sana kung hindi ka naging matigas ang ulo. Buhay na galing sa nakaw? Buhay na galing sa pagpapakasakit ng mga batang nagkakasakit dahil sa lason na pinapainom ninyo? Ang tinig ni Mira ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Si Kuya Nico, alam niya ito. Pinapirma ninyo siya sa mga peking technical reports. Sinisira ninyo ang dangal niya gaya ng pagtapos ninyo sa dangal ng pamilyang ito. Tumayo si Renato at dahan-dahang lumapit sa anak. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng carpet ay hindi lumilikha ng tunog, tila isang anino na dahan-dahang lumalapit para sumakal. Dangal? Ang dangal ay para sa mga mayayaman, Mirasol. Walang dangal sa pagkalam ng sikmura. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa akin. Pinakain kita, binihisan,
at binigyan ng bubong. Ang lahat ng mayroon ka ay galing sa mga lason na sinasabi mo. Utang na loob? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mira habang ang mga luha ng poot ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dangal ang utang ko sa bayan, Papa, hindi sa inyo. Binuhay ninyo ako, oo, pero kailanman ay hindi ninyo ako nakita. Para sa inyo, isa lang akong kasangkapan na itatago kapag lumana at ilalabas lang kapag may kailangang ayusin. Kinuha ni Mira ang kanyang lumang engineering certificate mula sa kanyang bag, isang dokumentong pinaghirapan niya sa kabila ng kawalan ng suporta ng kanyang ama. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mga litrato ng katiwalian. Dangal ang utang ko sa mga taong nasa sitio Mapulang Lupa at simula ngayon wala na akong utang sa inyo. Hinding-hindi ako mananahimik habang patuloy ninyong nilalason ang kinabukasan ng mga tao. Nagbabanta ka ba, Mirasol? Ang boses ni Renato ay naging mas malalim, puno ng panganib na tila isang hayop na handang sumakmal. Hindi ito banta, Papa. Ito ay pangako, sagot ni Mira bago siya tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa opisina ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanyang pagkatao. Hindi siya lumingon kahit pa nararamdaman niya ang nanunuring tingin ng kanyang ama sa kanyang likuran. Nang tuluyan ng makalabas si Mira, kinuha ni Renato ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinindot ang isang numero habang ang kanyang mukha ay nababalot ng isang madilim na determinasyon. Gawin niyo na ang dapat gawin, ang utos niya sa kabilang linya, ang kanyang tinig ay tila isang hatol na walang habag. Siguraduhin ninyong bukas na bukas din, wala nang garaheng tatanggap sa kanya. Durugin ninyo ang lahat ng pinagkukunan niya ng lakas, ngayon din. Huminto ang isang makintab at mamahaling sasakyan sa tapat ng garahe ni Mang Paul. Naglalabas ng bahagyang usok mula sa tambutso na humahalo sa amoy ng sunog na plastic mula sa nagdaang gabi. Bumaba si Nico, maayos ang suot at tila hindi nababagay sa paligid na puno ng kalawang at dumi. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang malungkot na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng pagsisisi habang dahan-dahang lumalapit kay Mirasol na noon ay abala sa pagpulot ng mga nadurog na pyesa. "Mira!" tawag ni Nico. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na nagnanais na humingi ng tawad. Nabalitaan ko ang nangyari. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang galit ni Papa. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakapunta. Tumayo si Mira, pinunasan ng kanyang mga kamay na may mantsa ng uling sa kanyang lumang maong. Tiningnan niya ang kanyang kuya, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking nagtatanggol sa kanya noon. Anong ginagawa mo rito, kuya? Hindi ba dapat ay abala ka sa paghahanda para sa kasal niyo ni Lucinda? Mira, please, listen to me. Pakiusap ni Nico habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ng kapatid. Isang hawak na tila nagbibigay ng pag-asa, ngunit puno pala ng lason. Engineer ako, Mira. May access ako sa lahat ng files ng RTO infrastructure. Ibigay mo sa akin ang mga kopya ng ebidensya na hawak mo. Ako ang maglalabas nito sa opisina. Ako ang kakausap sa board para itigil ang lahat ng ito nang hindi na lumalaki ang gulo. Trust me this one last time, please. Para sa pamilya natin. Nag-alinlangan si Mira. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, ngunit ang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao na naghahangad pa rin ng pagmamahal ng kapatid ay nagtagumpay.
Naniniwala siyang sa kabila ng lahat, may kabutihan pa ring natitira sa puso ni Nico. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang huling kopya ng mga dokumentong magpapatunay sa korupsyon ng kanilang ama at ng mga Arceo. Siguraduhin mo lang kuya, maraming buhay ang nakataya rito. Mahinang sabi ni Mira habang iniabot ang folder. Isang yakap ang ibinigay ni Nico sa kanya, isang yakap na tila isang pangako, bago ito mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan at umalis. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam na bumalot sa dibdib ni Mira, isang kutob na tila isang malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Hindi siya nakatiis at sumakay sa kanyang lumang motorsiklo. Dahan-dahang sinundan ang sasakyan ni Nico hanggang sa makarating ito sa isang liblib na bahagi ng subdivision malayo sa mga mata ng publiko. Doon, nakita niya ang sasakyan ni Nico na nakaparada sa tapat ng isang marangyang gazebo. Bumaba si Nico, bitbit ang folder at sinalubong siya ni Lucinda. Ang matinis na halakhak ni Lucinda ay pumailan lang sa hangin, isang tunog na tila mga kutsilyong humihiwa sa pandinig ni Mira. Nakita ni Mira kung paano inabot ni Nico ang folder kay Lucinda at kung paano ito kumuha ng isang lighter mula sa kanyang bag. Ang apoy na nagmumula sa maliit na lighter ay dahan-dahang lumamon sa mga pahina ng dokumento. Ang bawat piraso ng papel na naglalaman ng katotohanan ay unti-unting naging itim na abo na tinatangay ng hangin patungo sa direksyon ni Mira. Ang kahel na liwanag mula sa apoy ay nagbigay ng isang demonyong ningning sa mukha ni Lucinda habang nakasandal siya sa balikat ni Nico. "Good job, babe." Narinig ni Mira ang tinig ni Lucinda na puno ng pang-uuyam. Ngayon, wala na silang ebidensya. Safe na ang wedding natin at safe na ang dad mo. Hayaan mo na ang kapatid mong magkalkal ng dumi sa sityo. Napako si Mira sa kanyang kinatatayuan sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang puso ay tila isang basong ibinagsak sa semento. Durog na durog, walang natira kundi ang mga matatalas na piraso ng sakit. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang kaisa-isang kakampi na inaakala niya, ay siya ring kumuha ng huling sandata niya para lamang protektahan ang isang marangyang kasal na nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. Habang pinapanood niya ang mga huling abo na nalalaglag sa lupa, ramdam ni Mira ang pagtulo ng kanyang mga luha na humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ngunit kasabay ng pagkawala ng mga dokumento ay ang tuluyang pagkamatay ng Mirasol na laging umaasa sa kanyang pamilya. Ang bawat piraso ng abong lumilipad ay tila isang bahagi ng kanyang puso na tuluyan ng naging bato. Ang tanong ngayon ay hindi na kung paano niya sila mapapatawad, kundi kung meron pa bang matitirang awa sa kanya kapag ang tadhana na mismo ang sumingil sa kanilang mga utang. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa maputik na kalsada ay tila mga hakbang patungo sa isang bitayan habang pabalik si Mirasol sa garahe ni Mang Paul. Ang bango ng basa sa lupang dala ng ulan ay hindi na nagbibigay ng ginhawa, kundi tila isang paalala ng lahat ng bagay na nawala at natunaw na parang abo. Pagdating niya sa tapat ng garahe, napatigil ang mundo ni Mira. Ang dating bukas na pintuan na laging handang tumanggap sa kanya ay balot na ngayon ng dilaw na tali na may nakasulat na babala. At isang malaking puting papel ang nakapaskil sa gitna na nagsasabing selyado na ang lugar sa utos ng munisipyo. Nakita niya si Mang Paul na nakaupo sa isang lumang silya sa gilid ng kalsada.
sa tabi ng ilang piraso ng mga kagamitang nailigtas bago tuluyang isara ang garahe. Ang matanda ay nakatingin sa malayo, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa pagkapagod, at ang kanyang mga kamay na dati ay matatag ay bahagyang nangangatog habang hawak ang isang basong plastik na wala ng laman. Sa sandaling iyon, ang bigat ng pagkakasala ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Mira na naging dahilan upang halos hindi siya makahinga. Mang Paul, patawad po. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Mira, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng matanda. Hinahawakan ang mga kamay nito na puno ng kalyo. Nawala po ang lahat. Ang mga dokumento, ang ebidensya, ninakaw ni Kuya Nico. Sinunog nila Mang Paul. Wala na tayong laban. Dahil sa akin, nawala ang hanapbuhay nyo. Dahil sa akin, wala na tayong matuluyan. Dahan-dahang itinuon ni Mang Paul ang kanyang tingin kay Mira. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pangunawa na mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat. Hinaplos niya ang buhok ni Mira, isang haplos na tila nagpapatahimik sa bawat bagyong nagaganap sa loob ng puso ng dalaga. Mira, ang garahe ay yari lamang sa kahoy at yero. Kayang gibain iyan ng kahit sinong may kapangyarihan. Pero ang talino sa iyong isip at ang malasakit sa iyong puso, iyan ang hindi nila kailanman kayang selyuhan. Pero wala na po tayong magagawa. Hikbi ni Mira, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang pamilya ko, sila mismo ang bumali sa aking mga pakpak. Wala akong kwentang anak, Mang Paul. Wala akong kwentang kapatid. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihinagpis, isang grupo ng mga tao ang dahan-dahang lumalapit mula sa sitio Mapulang Lupa. Si Aling Tessie, bitbit ang isang maliit na kaldero, at ang iba pang mga ina at kabataan na tinulungan ni Mira ay naglakad patungo sa kanila. Ang tunog ng kanilang mga tsinelas na humahakbang sa putik ay tila isang bagong ritmo ng pag-asa. Hindi sila dumating para maningil o magreklamo. Dumating sila bitbit ang mga simpleng pagkain, kumot, at ang kanilang presensya na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Hindi ka mag-isa, Mira, sabi ni Aling Tessie habang iniaabot ang isang mainit na balot ng pandesal. Kung wala ng garahe na tatanggap sa iyo, ang mga bahay namin sa sitio ay laging bukas. Ang bawat patak ng tubig na ibinigay mo sa mga anak namin ay hindi namin makakalimutan. Kung kailangang dumanak ang pawis namin para tulungan kang bumangon, gagawin namin. Ang init ng suporta mula sa mga taong wala ring laban ay nagbigay kay Mira ng isang kakaibang lakas. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, marumi, may sugat at puno ng kalyo. Naalala niya ang sinabi ni Mang Paul noon, hindi sumusuko ang kalyo sa hirap. Ang poot na kanina ay nagpapahina sa kanya ay unti-unting nagbago at naging isang maliwanag na apoy ng determinasyon. Kung ang mga dokumentong papel ay madaling sunugin, ang katotohanang nakasulat sa bawat buhay na naligtas niya ay hinding-hindi mabubura. Tumayo si Mira, ang kanyang tindig ay mas matuwid na ngayon kaysa kailanman. Tumingin siya sa direksyon ng mansyon ng mga Villarreal na nagniningning sa malayo at pagkatapos ay sa mga taong nasa paligid niya. Mang Paul, Aling Tessie, hindi pa tapos ang laban. Kung ayaw nilang marinig ang bulong ng isang mekaniko, sisiguraduhin kong maririnig nila ang sigaw ng buong sityo.
Hindi na tayo gagamit ng mga sikretong papel. Gagawin nating saksi ang buong mundo sa kabuktutan nila. Ang gabi ay tila hindi na kasing dilim ng dati. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw sa kalsada, nagsimulang magplano si Mira kasama ang mga tao ng sityo. Ang bawat salita nila ay puno ng paninindigan, isang lihim na paghahanda para sa isang hakbang na magpapayanig sa pundasyon ng kasinungalingang itinayo ng kanyang ama. Habang ang bawat segundo ng orasan ay tila mabigat na hakbang patungo sa kinabukasan, isang tanong ang nananatili sa hangin. Sapat na ba ang lakas ng mga taong nasa laylayan upang gibain ang pader ng kapangyarihan? O ito na ang huling hininga ng kanilang pangarap? Ang bawat palamuti sa mansyon ng mga Villarreal ay tila mga hiyas na nagkukubli sa isang madilim na katotohanan. Ang bango ng mga sariwang puting rosas na nagmula pa sa ibang bansa ay humahalo sa amoy ng bagong wax na sahig, lumilikha ng isang atmosfera ng karangyaan na tila walang bahid ng dumi. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Nico sa harap ng isang malaking salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili na suot ang isang mamahaling Amerikana. Ang bawat tahi ng kanyang kasuotan ay perpekto, ngunit sa likod ng plansadong tela, nararamdaman niya ang isang bigat na hindi kayang pagaanin ng anumang yaman, ang bigat ng isang hiram na dangal. Pumasok si Lucinda sa silid. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na kalansing ng kristal na bumasag sa katahimikan ni Nico. Babe, you look perfect. Bukas, ang lahat ng camera ay nasa atin. Sabi ni Daddy, ang project sa sitio ay tuloy na pagkatapos ng wedding natin. Wala nang sagabal, wala nang mirasol na ipal. Ang bawat salita ni Lucinda ay tila mga pako na ibinabaon sa konsensya ni Nico, ngunit nanatili siyang nakatitig sa salamin, pilit na pinaniniwala ang sarili na ginawa niya ang lahat para sa pamilya. Habang ang mansyon ay abala sa huling gabi ng paghahanda para sa engrandeng kasal, sa kabilang bahagi ng bayan, sa ilalim ng isang tagpitagping tolda sa sitio Mapulang Lupa, ay abala rin si Mirasol. Walang mga puting rosas dito, tanging ang amoy ng luma at basang lupa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nagniningning ang kanyang pinakabagong likha. Ito ang makinang binuo niya mula sa 10,000 pisong itinapon sa kanya ng kanyang magulang. Isang simbolo ng kanyang pagkatao na hindi kailanman kayang bilhin o sunugin ng sinuman. Lumapit ang mga kabataang lalaki sa sityo. Ang kanilang mga balat ay sunog sa araw, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ate Mira, handa na po ang lahat. Ang mga sulat na pinamigay natin nakarating na sa mga tamang tao. Sabi ni Mang Paul, hindi tayo pwedeng magkamali bukas. Tumango si Mira, ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa sakit ay matatag na ngayon gaya ng bakal na kanyang hinahawakan. Ang bawat turnilyo sa kanyang makina ay dumaan sa kanyang pagsusuri. Tinitiyak na ang tubig na lalabas dito ay hindi lamang malinis, kundi magsisilbing salamin ng katotohanan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani nang lumapit si Mira sa isang timba ng tubig na dumaan sa kanyang filter. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na flashlight, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa ibabaw ng tubig. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pagtanggap ng kanyang ina. Nakita niya ang isang mandirigma, ang isang inhenyera ng bayan, na ang tunay na corona ay ang mga kalyo sa kanyang kamay. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanggap sa kanyang sarili na higit pa sa anumang titulo o apelido.
Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ng mga Arceo, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang marahas na paghahanap. Nakita ni Lucinda na bukas ang lihim na taguan ng kanyang ama sa loob ng silid nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang mga folder, ngunit ang kanyang hinahanap ay wala doon. Ang mga logbooks ng bawat delivery ng mumurahing materyales at ang mga listahan ng mga opisyal na binayaran nila ay naglaho na tila bula. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw dahil sa takot. Sino ang kumuha nito? Naalala niya ang isang sandali noong isang gabi kung kailan iniwan nilang mag-isa si Nico sa loob ng bahay. Ang bawat tunog ng hangin sa labas ay tila isang banta, at ang bawat anino sa dingding ay tila naghuhula ng isang malaking sakuna. Daddy, may nawawalang files sa safe! Ang sigaw ni Lucinda, ang kanyang boses ay puno ng kaba na umaling-aungaw sa malawak na pasilyo ng kanilang mansyon. Sa labas, ang buwan ay natatabunan ng makapal na ulap, tila inihahanda ang mundo para sa isang unos na hinding-hindi nila malilimutan. Samantala, sa sitio Mapulang Lupa, hawak ni Mirasol ang isang lumang listahan na may pirma ng kanyang ama at ni Don Arceo, ang huling piraso ng puzzle na magpapabagsak sa kanilang kaharian ng kasinungalingan. Bukas, sa harap ng lahat, ang tubig ay aagos at ang katotohanan ay hindi na kailanman muling makukulong. Ang bawat sulok ng bulwagan ng Marangyang Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba sa lupa upang saksihan ang pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ang halimuyak ng libu-libong puting rosas ay nangingibabaw sa hangin, pilit na ikinukubli ang anumang bahid ng dumi sa labas. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Don Renato, hawak ang isang basong kristal na puno ng mamahaling alak. Ang kanyang boses, na pinalalakas ng sound system, ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang awtoridad na hindi matatanggihan. Ang kasalang ito ay hindi lamang pag-iisang dibdib ni Nico at Lucinda. Wika ni Renato, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari habang nakatingin sa mga piling panauhin at mga mamamahayag. Ito ay simbolo ng ating dedikasyon sa pag-unlad, ng ating pangako na magdadala ng malinis na tubig at magandang kinabukasan sa bawat sulok ng ating bayan. Ang bawat tunog ng pagtama ng kutsara sa mga basong kristal bilang pagsang-ayon ay tila isang malinaw na musika ng tagumpay para sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng bulwagan ay biglang nabasag nang ang malalaking pintuang gawa sa Nara ay bumukas ng marahas. Ang sabay-sabay na yabag ng mga tsinelas at luma ng mga bota sa ibabaw ng makintab na sahig ay lumikha ng isang mabigat na ritmo na tila isang papalapit na kulog. Sa gitna ng grupo ng mga maralitang taga-sityo Mapulang Lupa, naglakad si Mirasol. Hindi siya suot ng gown o mamahaling hiyas. Nakasuot siya ng kanyang luma at maduming overall na may mantsa ng langis at grasa. Bit-bit ang isang makinang yari sa kinakalawang na bakal at mga lumang tubo. Ang tubig na sinasabi niyo ay hindi buhay, Papa. Lason ang ibinibigay ninyo sa kanila. Ang tinig ni Mira ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat na nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang bawat paghakbang niya patungo sa entablado ay tila isang pagbaklas sa bawat kasinungalingang itinayo ng kanyang ama. Mirasol, anong kalapastanganan ito? Ang bulyaw ni Renato,
Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan habang ang mga kamera ng media ay nagsimulang ituon ang pansin sa kanyang anak. Umalis ka rito, mga security, ilabas ang mga taong ito. Hayaan niyo siyang magsalita. Sigaw ni Aling Tessie mula sa likuran, hawak ang isang bote ng tubig na kulay tanso at may masangsang na amoy. Ang tubig na nagmula sa proyekto ni Renato. Ang bawat bulong ng gulat mula sa mga panauhin ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng silid. Inilapag ni Mira ang kanyang makina sa ibabaw ng mesa na may maputing tela. Ang pagtama ng mabigat na bakal sa mamahaling kagamitan ay lumikha ng isang tunog ng pagbagsak na tila isang hatol. Ito ang proyektong Arceo, sabi ni Mira habang ibinubuhos ang maduming tubig sa kanyang filter. At ito ang katotohanang pilit ninyong ibinabaon sa lupa. Sa harap ng lahat, ang tubig na dumaan sa makina ni Mira ay lumabas na kasing linis ng kristal. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Inilabas ni Mira ang mga logbook at dokumentong nawawala sa safe ni Don Arceo. Narito ang listahan ng mga piping binili ninyo sa murang halaga, pero siningil ninyo sa bayan ng milyon-milyon. Narito ang pirma ni Kuya Nico sa mga peking report na pilit ninyong ipinagawa sa kanya. Ang mukha ni Nico ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na iniiwasan ang paningin ng mga tao. Ang bawat pagkurap ng mga flash ng camera ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Si Celestina naman ay halos himatayin sa kahihiyan. Ang kanyang panyo ay mahigpit na nakatakip sa kanyang bibig habang pinagmamasdan ang anak na tinawag niyang basurero na ngayon ay siyang naghahayag ng kanilang pagkabulok. Tapos na ang piging ninyo, Papa, mahinang sabi ni Mira. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot para sa pamilyang pinili ang yaman kaysa sa katuwiran. Ang katahimikan sa bulwagan ay napalitan ng isang marahas na tensyon nang ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation ay pumasok mula sa likuran. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang mabilis na martilyo na nagtatapos sa bawat pangarap ni Renato. Biglang napahawak si Renato sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay naging mo at mababaw, hanggang sa dahan-dahan siyang natumba sa entablado, nagpabagsak sa mga baso at bulaklak sa paligid. Ang tunog ng pagkakabasag ng mga kristal ay umalingaungaw sa buong silid, kasabay ng sigaw ng gulat ni Celestina. Naghahari ang kaguluhan sa loob ng engranding bulwagan, isang eksenang tila kinuha mula sa isang trahedya. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng mga paramedic na nagkakagulo sa paligid ni Don Renato ay humahalo sa malakas na bulungan ng mga panauhing hindi malaman kung lalayo o manonood. Ang marangyang handaan na dapat ay simula ng isang bagong alyansa ay naging isang malaking imburnal ng kahihiyan na bumabaha sa harap ng lahat. Sa isang sulok, si Lucinda ay makikitang marahas na hinubad ang kanyang mamahaling belo. Ang tela nito ay sumabit sa kanyang mga hiyas at narinig ang tunog ng pagkapunit nito, tila ba simbolo ng pagkawasak ng kanyang pangarap na maging bahagi ng pamilya Villarreal. Galit niyang itinapon ang belo sa sahig at walang sabi-sabing tinalikuran si Nico na noon ay nakatayo lamang sa gitna ng entablado, tila isang rebultong nawalan ng buhay. Dahan-dahang naglakad si Mirasol patungo sa kanyang ina. Ang bawat hakbang ni Mira sa ibabaw ng mga nagkalat na bulaklak at basag na kristal ay lumilikha ng isang mabigat at determinadong tunog. Ang kanyang hitsura, marumi, pawisang-pawis, at amoy langis
ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng lahat ng nagniningning na palamuti. Nakita niya si Doña Celestina na nakaluhod sa tabi ng asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng luha na sumira sa kanyang maingat na inayos na makeup. Ang kislap ng kanyang mga brilyante ay tila naging mapait na panunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nang maramdaman ni Celestina ang anino ni Mira na tumatabing sa kanya, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang takot at pagkapuot ay naglalaban sa kanyang mga mata. Mula sa bulsa ng kanyang maduming overall, inilabas ni Mira ang isang puting sobre. Ang papel nito ay kupas na, may mga punit sa gilid, at puno ng mga itim na bakas ng kanyang mga daliri. Ang mismong sobreng ibinigay sa kanya noong gabing itinaboy siya na parang basurang nakakahiya. Inilapag ni Mira ang sobre sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng kanyang ina. Ito ang 10,000 piso na ibinayad nyo sa katahimikan ko. Ang boses ni Mira ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na pag-aling-aungaw sa katahimikan ng bulwagan. Ginamit ko ang bawat sentimo nito para bumili ng mga kagamitang maglalantad sa dumi ng inyong konsensya. Ang perang ito ang bumili ng tubig na maghuhugas sa kasinungalingan ninyo. Sa loob ng sobre, makikita ang mga resibo ng bawat piyesa ng makina at ang natirang pera na maayos na nakabalot sa plastic. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang dangal ay naging mas matayog pa kaysa sa anumang mansyon o titulong hawak ng kanyang mga magulang. Hindi siya nagpunta rito para maghiganti sa paraang madugo, kundi para ibalik ang bigat na matagal nang ipinapasan sa kanya. Ang katotohanan ay walang presyo, ma, dagdag ni Mira. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pagod at kalayaan. Ikinahiya niyo ang mga kamay ko dahil sa langis at kalyo, pero ang mga kamay na ito ang nagligtas sa mga taong pinabayaan niyo para lang sa inyong yaman. Hindi nakasagot si Celestina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatitig sa sobre. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pinakaingatang reputasyon ay gumuho na tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Tinalikuran ni Mira ang kanyang pamilya ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo sa nagniningning na hotel ay tila pag-alis sa isang madilim na bilangguan. Narinig niya ang malakas na paghikbi ng kanyang ina, isang tunog ng pagtangis na puno ng desperasyon at pangungulila. Tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hindi na lumingon si Mira. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi at ang malawak na kalangitan. Nakita niya ang mga tao sa sitio mapulang lupa na naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pasasalamat at paghanga. Ramdam ni Mira ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng isang taong tuluyan nang nakalaya mula sa anino ng nakaraan. Ang 10,000 piso ay wala na, ngunit ang kanyang pagkatao ay muling nabuo, mas matibay at mas malinis kaysa sa anumang kristal sa loob ng hotel na iyon. Lumipas ang ilang linggo na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga naiwang putik ng nakaraan. Ang mansyon ng mga Villarreal na dati ay nagniningning sa karangyaan ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga pintuan nito ay selyado na ng mga awtoridad at ang mga mamahaling kagamitan sa loob ay unti-unti nang kinukuha upang bayaran ang malalaking utang at danyos na idinulot ng katiwalian ni na Don Renato at ng mga Arceo.
Ang balita sa telebisyon ay puno ng mga ulat tungkol sa pagbagsak ng kanilang kumpanya. Isang paalala na ang anumang kahariang itinayo sa kasinungalingan ay madaling gumuho sa isang ihip ng katotohanan. Sa kabilang banda, sa isang maliit na bakanteng lote sa gilid ng sitio Mapulang Lupa, ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang kahoy at bagong pinturang bakal. Dito matatagpuan ang tubig ng dangal, ang maliit na tiyong o workshop na itinayo ni Mirasol sa tulong ng komunidad. Hindi ito yari sa marmol o kristal, kundi sa mga pinagsama-samang yero at kahoy na bunga ng pagtutulungan ng mga tao. Ang tunog ng mga martilyo na tumatama sa mga pako at ang mahinang ugong ng mga makinang ginagamit sa paggawa ng filters ay tila isang bagong awitin ng pag-asa. Nakasuot si Mira ng kanyang paboritong overall na mayroon na namang mga bagong mantsa ng langis, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na bakas ang lungkot. Kasama niya si Mang Paul na ngayon ay tumatayong punong guro para sa mga kabataang lalaki at babae sa sitio na gustong matutong maging mekaniko. Ang bawat turo ni Mira, ang bawat paghawak niya sa mga tubo ay puno ng kalinga. Ang kanyang tubig ng dangal ay hindi lamang gumagawa ng filters. Ito ay nagbibigay ng bagong buhay at kasanayan sa mga taong dati ay walang boses. Isang hapon, habang abala si Mira sa pag-aayos ng isang malaking tangke, nakita niya si Junjun. Ang batang dati ay naghingalo dahil sa maduming tubig. Ang bata ay masiglang tumatakbo sa paligid. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nang makita si Mira, lumapit ang bata at inabutan siya ng isang piraso ng candy. Salamat po muli, Ate Mira. Ang boses ng bata ay malinaw at puno ng sigla. Ang munting kilos na ito ay naging golden moment para kay Mira. Ang pakiramdam na ang bawat sugat sa kanyang kamay at bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay nagbunga ng isang buhay na nagpapatuloy. Hindi na niya kailangan ng pagkilala mula sa gobyerno o mga parangal mula sa matataas na tao. Sapat na ang makita ang mga anak ng sityo na malusog na naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Habang lumulubog ang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Mira na maupo sa isang lumang bangko sa harap ng kanyang siyong. Nakatanggap siya ng balita na ang kanyang ama, si Don Renato, ay nasa ilalim na ng house arrest dahil sa kanyang lumalalang sakit sa puso, habang si Lucinda at ang pamilya Arceo ay tuluyan ng umalis ng bansa upang takasan ang kahihiyan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Mira. Walang saya sa kanyang puso sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Tanging isang malungkot na pagtanggap na bawat pagkilos ay may kaukulang karma. Napatigil ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang tunog ng mababagal na yabag ng sapatos sa ibabaw ng graba sa harap ng gate. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang pag-aalinlangan at bigat. Nang iangat ni Mira ang kanyang tingin, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa labas ng siyong. Ang lalaki ay suot ang isang lumang t-shirt na puno ng dumi at putik, at ang kanyang sapatos na dati ay nagniningning ay kupas na at may mga butas. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay bakas ang matinding pagod at hiya. Si Nico iyon. Ang kanyang kuya na dati ay tinitingala bilang niyebeng engineer ng pamilya ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, tila isang taong nawalan ng lahat ng sandigan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Nico
Tanging ang panginginig ng kanyang mga labi habang nakatitig sa kapatid na minsan niyang ipinagpalit sa isang marangyang kasal. Nanatiling tahimik si Mira habang nakatitig sa kanyang kuya. Ang bawat segundo ng kanilang pagtititigan ay tila isang mahabang taon ng sakit at pananabik. Ano ang sasabihin ng taong naging mitya ng kanyang pinakamalalim na pighati? At handa na nga ba ang puso ni Mira na buksan muli ang pintuan para sa isang taong minsan nang sumunog sa kanyang tiwala? Nanatiling nakatayo si Nico sa labas ng bakod. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa gilid at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng langit. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila may humaharang sa kanyang dibdib sa tuwing titingnan niya ang kapatid na minsan niyang tinalikuran. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno sa paligid at ang malayong ingay ng mga sasakyang dumadaan sa highway. Mira, wala na akong mapuntahan. Ang boses ni Nico ay halos isang bulong, puno ng basag na tono ng pagsisisi. Kinuha na ang lahat sa amin. Si Papa, hindi na halos makapagsalita. Si Mama, ayaw niyang tanggapin ang nangyari. I lost everything, Mira. My career, my friends, my dignity. Pero ang pinakamasakit ay yung ma-realize ko na ako pala ang pinakamahirap sa ating dalawa dahil wala akong paninindigan. Tumingin si Mira sa kanyang kuya, hindi sa paraang mapanghusga, kundi sa paraang sinusuri ang bawat sugat sa pagkatao nito. Inilapag niya ang kanyang wrench sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay nagbigay ng isang pinal na hudyat. Kung naghahanap ka ng matutuluyan dahil komportable rito, nagkakamali ka, kuya. Hindi ito ang mansyong kinagisnan mo. Dito, ang bawat subo ng kanin ay pinaghihirapan ng pawis at kalyo. Hindi ako nandito para sa komportableng buhay, Mira. Mabilis na sagot ni Nico habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kahit tagahugas lang ng mga tubo, kahit tagabuhat ng mga kinalawang na materyales, kahit tagalinis ng sahig. Gusto ko lang maramdaman na may ginagawa akong tama. Please, let me help you. Gusto kong matutunan kung paano maging katulad mo. Hindi agad sumagot si Mira. Sa halip, itinuro niya ang isang tumpok ng mga dambuhalang tubong bakal na nakasalansan sa isang maputik na sulok ng lote. Ang bawat isa nito ay balot ng makapal na dumi at kinalawang. Simulan mo sa paglilipat ng mga iyan sa kabilang rack. Linisin mo ang bawat isa gamit ang wire brush hanggang sa kuminang ang bakal, huwag kang gagamit ng guwantes. Kailangan mong maramdaman ang talim ng kalawang para malaman mo kung gaano kasakit ang bawat pirma na ginawa mo sa mga peking report noon. Walang reklamo, lumapit si Nico sa putikan. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at keyboard lamang ang hawak ay dahan-dahang humawak sa magaspang at malamig na bakal. Ang bawat pagbuhat niya ay nililikha ng tunog ng paglubog ng kanyang sapatos sa malagkit na putik. Sa bawat kuskos ng wire brush, naririnig ang tunog ng pagtanggal ng kalawang na tila babawat bahagi nito ay ang mga kasalanang pilit niyang binubura. Ang pawis ay nagsimulang dumaloy sa kanyang noo, humahalo sa dumi, hanggang sa ang kanyang maayos na damit ay naging basahan na rin sa paningin ng iba. Nang sumapit ang gabi, ang buwan ay nagbigay ng isang maputlang liwanag sa loob ng workshop. Nakaupo ang magkapatid sa ilalim ng isang lumang puno, malayo sa ingay ng sityo. Inabutan ni Mira si Nico ng isang baso ng tubig
ang tubig na dumaan sa kanyang filtration system. "Tikman mo yan, kuya," mahinang sabi ni Mira. "Iyan ang tubig na muntik nang pumatay sa mga bata sa sitio dahil sa kapabayaan ninyo. Pero ngayon, iyan ang tubig na magbibigay sa iyo ng lakas para bukas." Uminom si Nico at sa bawat lagok, naramdaman niya ang linaw at lamig nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Ang tagal nating namuhay sa kasinungalingan, Mira. Akala ko ang pagiging malinis ay ang pagsusuot ng barong at pag-iwas sa dumi. Pero mas madumi pala ang konsensya ko kaysa sa anumang grasa sa kamay mo. I lived in fear of Mama's expectations. I was a coward because I didn't want to lose the comfort of our home. Pero nung nawala ang lahat, doon ko lang nakita ang sarili ko. Hindi sapat ang pagsisisi, kuya," sagot ni Mira habang nakatingin sa malayo. "Ang pagpapatawad ay hindi isang emosyon, ito ay isang proseso. At ang prosesong iyon ay nagsisimula sa bawat tubong lilinisin mo, sa bawat taong hihingian mo ng paumanhin sa sityo. Handa ka bang gawin yun kahit walang kapalit na yaman?" "Handa ako, Mira. Kahit abutin pa ng habambuhay," panunumpa ni Nico. Sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tila dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Isang munting hakbang patungo sa paghilom ng isang pamilyang winasak ng sariling ambisyon. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang dumating ang isang motorsiklo sa tapat ng workshop. Ang rider ay nagmamadaling bumaba at iniabot ang isang mensahe para kay Mira. Ang balita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Si Doña Celestina ay isinugod sa ospital. Sa isang maliit at tinitirhang paupahan sa dulo ng bayan, ang reyna ng mga Villarreal ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga, na tanging ang anino ng kanyang nakaraang karangyaan ang kasama. Ang bawat hakbang ni na Mirasol at Nico sa loob ng masikip at madilim na pasilyo ng pampublikong ospital ay tila isang paglalakbay pabalik sa mga alaala ng isang pamilyang winasak ng sariling ambisyon. Ang amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng lumang gusali at ang singaw ng maraming taong naghihintay sa labas ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Wala rito ang malalambot na carpet o ang malamig na aircon ng kanilang dating mansyon. Tanging ang tunog ng mababagal na yabag ng mga nurse at ang mahinang pag-ungol ng mga pasyenteng nakahilera sa gilid ang nagbibigay ng buhay sa paligid. Nang marating nila ang dulo ng ward, nakita nila si Doña Celestina. Nakahiga siya sa isang kama na may manipis at kupas na kumot. Ang reyna ng mga Villarreal na dati ay nagniningning sa mga brilyante at laging tuwid ang tindig ay tila isang tuyong dahon na lamang na madaling tangayin ng hangin. Ang kanyang balat ay maputla at kulubot, at ang kanyang mga kamay na dati ay ayaw madumihan ng kahit isang patak ng langis ay nakapatong na lamang sa gilid, nanginginig at walang lakas. Tumayo si Nico sa gilid, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang pinagmamasdan ng ina. "Ma, andito na po si Mira," mahinang bulong ni Nico habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng ina. Dahan-dahang iminulat ni Celestina ang kanyang mga mata. Nang mahagip ng kanyang paningin si Mira, isang kakaibang emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang halo ng takot, pangungulila at matinding kahihiyan. Sinubukan niyang magsalita,
Ngunit ang bawat pagbuka ng kanyang labi ay nililikha lamang ng isang mahinang hangin na tila hirap lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. "Huwag na po kayong pilit na magsalita, ma," sabi ni Mira. Lumapit siya at kinuha ang isang mangkok ng mainit na lugaw na dala niya. Ang tubig na ginamit sa pagluluto nito ay ang malinis na tubig na dumaan sa kanyang sariling filtration system, ang tubig na bunga ng kanyang pagsisikap at kalyo. Dahan-dahan niyang pinapakain ng ina. Ang bawat subo ay puno ng ingat na tila isang marupok na kristal ang kanyang hawak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at poot na namuo sa puso ni Mira noong gabing ibinigay sa kanya ang 10,000 piso ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil mas pinili niyang maging tao sa harap ng isang nilalang na nakalimutan ang maging magulang. "Mirasol, anak." Ang boses ni Celestina ay halos hindi marinig, tila isang mahinang bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan. "Patawad, ang 10,000 pisong iyon. Akala ko, yun ang magliligtas sa atin, pero yun pala ang sisira sa lahat. Ikinahiya ko ang mga kamay mo, pero ang mga kamay mo pala ang tanging hahawak sa akin sa huling sandali." Hinawakan ni Celestina ang kamay ni Mira, ang kamay na magaspang, may mga bakas ng sugat at puno ng kalyo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Mira, naramdaman niya ang init ng haplos ng kanyang ina na hindi nagmumula sa obligasyon kundi sa tunay na pagsisisi. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkilala na ang kanyang tunay na halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pag-aproba ng iba, kundi sa kanyang kakayahang magmahal sa kabila ng lahat. "Tapos na po yun, ma," mahinang sagot ni Mira habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi. "Hindi ko na iniisip ang pera. Ang mahalaga, narito tayo. Narito ang pamilya natin kahit hindi na tayo nakatira sa mansyon. Dito sa masikip na kwartong ito, mas nararamdaman ko na anak niyo ako kaysa noong nandoon tayo sa malaking bahay na puno ng kasinungalingan." Nanatiling tahimik si Nico sa kabilang panig ng kama, nakayuko at hinahayaan ang mga luha na pumatak sa sahig. Ang tunog ng bawat paghinga ni Celestina ay tila isang mabagal na hakbang patungo sa paghilom ng kanilang mga sugat. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng kahel na liwanag sa loob ng ward na tila isang pangako ng bagong umaga. Sa gabing iyon, hindi natulog si Mira. Binabantayan niya ang bawat paggalaw ng kanyang ina, habang sa labas ay maririnig ang mahinang busina ng mga sasakyan at ang ingay ng lungsod na hindi tumitigil. Ngunit sa loob ng maliit na sulok na iyon, may isang kapayapaang namumuo. Isang kapayapaang hindi nabibili ng 10,000 piso, kundi nakukuha lamang sa pamamagitan ng tunay na pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ang kwento ng mga Villarreal ay hindi na tungkol sa pagbagsak, kundi tungkol sa muling pagbangon mula sa putik. Bitbit ang isang dangal na kasing linis ng tubig na dumadaloy sa mga kamay ni Mirasol. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang siklo ng panahon na nagdala ng masaganang ani pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Sa sitio Mapulang Lupa, hindi na ang alikabok at amoy ng burak ang nangingibabaw, kundi ang halimuyak ng mga namumukadkad na halaman sa bawat bakuran at ang sariwang amoy ng malinis na hangin. Ang tubig ng dangal ay hindi na lamang isang maliit na workshop. Isa na itong sentro ng pag-asa
na dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang bayan upang matutunan ang sining ng paggawa ng mga makabagong kagamitan para sa komunidad. Nakaupo si Mirasol sa isang kahoy na tumba-tumba sa labas ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanyang balat at ang kanyang mga kamay, bagaman mayroon pa ring mga peklat at kalyo, ay nakapatong ng panatag sa kanyang kandungan. Wala na ang pait sa kanyang mga mata, tanging ang kapayapaang nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Mula sa malayo, narinig ni Mira ang tunog ng masayang tawanan ng mga bata na naglalaro malapit sa pampublikong gripo. Ang tunog ng tubig na tumatama sa mga plastik na timba ay lumilikha ng isang masiglang ritmo, tila ba isang palakpakan para sa buhay na nagpapatuloy. Nakita niya si Nico, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, habang tinutulungan ang isang matanda sa pagbubuhat ng lalagyan ng tubig. Ang kanyang kuya ay isa ng ganap na inhenyero ng bayan, hindi na sa pamamagitan ng diploma sa pader, kundi sa pamamagitan ng bawat serbisyong ibinibigay niya sa mga nangangailangan. Mira, handa na ang hapunan, ang tawag ni Nico habang papalapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay maliwanag at walang bakas ng dating pagkabalisa. Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan naghihintay si Doña Celestina. Ang kanyang ina ay nakaupo sa hapagkainan, suot ang isang simpleng duster na yari sa bulak. Bagaman bahagyang mabagal na ang kanyang mga galaw dahil sa nagdaang sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kagalakan. Wala na ang mga mamahaling alahas sa kanyang leeg at braso, ngunit ang bawat ngiti niya ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang brilyante. Sa tabi niya ay si Don Renato, na bagaman tahimik at nasa wheelchair na, ay marahang tumango kay Mira, isang simpleng kilos na nagpapahiwatig ng pagtanggap at pagpapakumbaba. Nagdasal sila bago kumain, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mira ang daloy ng pagmamahal na hinding-hindi matutumbasan ng anumang yaman. Ang 10,000 piso na minsan ay naging simbolo ng kanyang pagtataboy ay isa na lamang malayong gunita, isang bahagi ng kasaysayan na naging tulay patungo sa kanilang muling pagbubuklod. Nahanap mo na ba ang kapayapaan, Mira? Tanong ni Celestina habang pinagsisilbihan ang anak ng kanin. Higit pa sa kapayapaan, ma, sagot ni Mira habang nakatingin sa kanyang pamilya. Nahanap ko ang tunay na kahulugan ng dangal. Hindi ito matatagpuan sa linis ng damit o sa ganda ng tirahan, kundi sa linis ng hangarin at sa tibay ng paninindigan. Ang kwento ng 10,000 peso mua suim lang ay nagtatapos hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa isang tahimik at simpleng hapunan ng isang pamilyang natutong magpatawad at maghilom. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa sitio Mapulang Lupa ay patuloy na magpapaalala sa lahat na ang katotohanan ay parang tubig. Maari itong harangan o ikubli, ngunit darating ang panahon na gagawa ito ng sariling daan upang dumaloy at magbigay ng buhay sa lahat. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin sa kalangitan ng Bulacan, nananatiling nakatayo ang tubig ng dangal, isang monumento para sa isang babaeng hindi sumuko sa hirap at pinatunayan na ang pinakamalakas na makina sa mundo ay ang isang pusong marunong magmahal at magpatawad.